Pare, baba na natin. Mag-iyak ka na. Yung iyak. Ayos na, boss. Boss Eric, happy trip. Salamat boss. Okay, ingat pare. Hati kayo. Di boss. What's up mga boss? Kamusta po kayo? Nawa po ay safe ang bawat isa sa atin mga boss ngayong oras na to. Mga boss, kahapon nga pala mga boss, hinatid pala namin kasama yung iba kong mga katrabaho sa IGA. Hinatid namin yung isa naming katrabaho na baker. Si Boss Eric. Boss, shout out sa'yo sa Pilipinas, mag-ingat ka dyan hinatid namin yung isa naming katrabaho at excited na siyang umuwi. Medyo mahal yung ticket mga boss. Naalala ko dati nung umuwi kami 2,000 plus ang ticket mga boss. Dalawa kami na misis ko, diba? Ang bigat. At ayun nga mga boss, no, yung kasama namin magbabakasyon sa Pilipinas 2 linggo lang. Biruin nyo, napakabilis ng araw. 2 linggo lang mga boss. Dahil hindi siya nakapagbakasyon kasi galing siya ng dati, Saudi. Matagal siya sa Saudi, mga 3 years. Tapos, nung na-hire siya, diretso na siya dito. Saudi Arabia, sa Riyadh. Tapos, diretso dito sa Canada. Doon siya nag-apply sa online. Sa job bank. Kaya doon sa mga gustong pumunta ng Canada, magtiyaga kayong maghanap doon. Makakakuha din kayo mga boss. Yan, patunay yung isa naming katrabaho. Ngayon, nandito na siya. At kailangan niya magbakasyon. Dahil may personal reason siya na pinagpaalam niya sa aming amo at pinayagan naman siya. For 2 weeks mga boss. Mga ilang araw na magkasama kami sa trabaho na nabanggit niya nakumpara niya yung Saudi tsaka Canada. Kasi dun sa Saudi, libre ang pamasahe mo. Libre yung tirahan mo dun, yung accommodation mo. May overtime, walang tax. Hindi nalalayo yung sahod niya, sa sahod niya dito. Dahil gusto niya na mag-Canada, at siyempre nakita daw niya anong sabi niya sa akin is, nakita daw niya yung red flag. Yung flag ng Canada. At sabi niya gusto niya mag-Canada nung siya nasa Saudi. At ayun nga, natupad na, nandito na siya ngayon. Kaya minsan hindi mawala sa isip niya yung pagkukumpara, yung ikinukumpara niya kung ano yung sitwasyon niyo dun sa Saudi at sitwasyon niya ngayon. Kasi dito sa trabaho namin walang overtime. 8 hours lang talaga. Doon kasi may overtime siya at yung sahod niya dito hindi nalalayo doon sa sahod niya. Libre pa yung bahay niya, libre pa yung pagkain niya. Nga lang syempre dahil sa kagustuhan niya na matupad yung pangarap niya na makapag-Canada. Kumbaga parang sumugal siya. Kaya ganun talaga mga boss, pag talaga gusto mo at talagang pangarap mo, talagang gagawin mo ang lahat. Makuha mo lang at magawa mo lang, matupad mo lang kung ano yung talagang gusto mong gawin sa buhay. Ayun nga, 2 weeks lang siya doon, saglit lang yun mga boss, mabilis lang yun. Advance pa ang Pilipinas sa atin ng 1 araw.
Pilipinas kung Monday, sa atin Sunday pa lang. So, isang araw yung diferensya. So, mabilis lang talaga yung 2 weeks. At masaya kami para sa kanya. Siyempre, meron siyang personal reason kung bakit siya uuwi. At alam naman namin na nagiging masaya siya doon sa kanyang naging desisyon kaya siya umuwi ng Pilipinas. For 2 weeks, tapos balik siya ulit dito. At ang layo, mga boss, ang layo ng airport dito sa aming maliit na town, ang Chetwynd, British Columbia. Mula dito sa aming town sa Chetwynd, magdadrive ka, kung may sasakyan ka or kailangan taxi, sabihin na natin 2 oras. Mula Chetwynd hanggang Port St. John, dun sa airport mismo. Pagdating mo pa dun sa airport, mga boss, sasakay ka pa ulit. Sasakay ka ng eroplano dun. Maliit na eroplano. At siguro may mga 2 oras yata or 3 oras yung biyahe. Correct nyo ako dun sa mga makakapanood dito na mga nasa Chetwynd or Dawson Creek. Mula dito sa mula Port St. John pala is bibiyahe ka papuntang Vancouver. Yun nga yung maliit na eroplano. Siguro mga 2 to 3 hours. Pagdating mo pa ng Vancouver, bibiyahe ka ulit. Vancouver to Philippines na. So, mahaba-haba yun. Talagang sasakit ang puwit mo. Ayun mga boss, at ipapakita ko sa inyo yung video na hinatid namin siya dun sa airport. Sana all makapagbakasyon. Pa 3 years na namin dito ngayon mula nung umuwi kami. Kasi nagbakasyon na rin kami. 2 years mahigit yung nakalipas nung nakapagbakasyon kami. Bago mag-COVID nakapagbakasyon kami. Tapos ngayon hindi pa ulit kami nakakapagbakasyon. Sana makaipon ng pamasahe. At nakapagbakasyon kami ng sabay-sabay kasama yung anak ko. Kasi dati kami lang 2 na misis eh. So ngayon gusto namin nakasama yung anak ko. Siyempre asahan na natin napakataas ang pamasahe. 2,000 plus ang isang tao. 3 kami, di ba? At naalala ko nga yung kaibigan ko yung hinatid namin kahapon. Excuse me mga boss, napadigay ako. Siyempre, uuwi ka ng Pilipinas, kailangan may pera ka. Magbabakasyon ka, di ba? Canada. Mapera ka niyan. $2 mga boss, yun naman ang totoo. Dahil biglaan yung uwi niya, 2 weeks lang, hindi niya napaghandaan yung budget. Kaya sabi niya na hindi daw siya maglalabas ng bahay. Hindi pwedeng hindi naman lalabas, diba mga boss? Dahil hindi sapat yung kanyang pera. Pero magkaganon pa man, sabi niya na mabilis lang yung 2 weeks. Paano mga boss? Samahan ninyo ako. Trabaho na naman ako. Samahan ninyo ako sa buong araw ko to mga boss. Dito sa Canada. Papagas muna kami mga boss. Pakita ko sa inyo mga boss. Dito 176. 176.9 mga boss.
Mga boss, nandito kami sa Asian Fiesta. Ito yung Jollibee namin dito mga boss. Asian Fiesta. Hindi na. Tubig lang. Tubig lang kami boss. Ito na yung Jollibee mga boss. Ito yung laki ng chicken. Mainit ba? Init. Init mga boss. Para pag check-in mo doon, hindi ka nakakain. Hindi ka natatayo. Naabangan mo na lang yung mga dadaan na mga kasabay mo. Tingin ko marami kang kasabay dyan mga Pinoy. Kasi yung airline, hindi naman basta maglalagay ng petsa yan na ilan lang yung sakay eh. Bert, ayaw mo pa magbakasyon? Ayaw mo, no? Wala naman pupuntahan. Gusto ko rin. Kaya lang, Kambay. gusto ko rin magbakasyon. Dapat ka magbakasyon kasi. Ilang taon na hindi nagbabakasyon. Oo, kailangan mo yun. Wala ba doon sa pinanggalingan mo? Mula kasi nung nasa Barinaw papunta rito, naka 4 years na hindi nagbakasyon. Ang tagal na. Kailangan mo magbakasyon. Pahinga din, no? Pag uwi mo doon, parang may paglagyan yung pera mo. Walang paglagyan. Tingnan mo, puro ka trabaho. Ipon na ipon, daming ipon, no? Tulad namin sa mga bata. Pahingas na. Sabi mo sa akin nung isang araw, saan ko kaya gagasin ng mga pera ko? Ba? Nangirapan ka. Boss, wala friend. I need help. Samantala kami dito, nakachinelas lang eh. Parang nasa tigas lang. Sabayan. Namiss si Boss Patrick ang Jollibee. Hirap makatikim ng Jollibee. Sabi lumiit na daw yung burger. Ang McDonald's talaga. Hindi ka satisfied. Ang liit-liit, hindi man lang makarating sa lalamunan mo. Oo. Isang kagat lang. Diba? Kumain kami sa Edmonton. Wala kayang kinikiliti nun dito. Kung papipiliin ka, McDo o Jollibee, alin masarap? Jollibee. Jollibee o sinisiraan mo yung McDo? Record ko to ha. Palitan mo naman Burger King o ano. Burger King yun. Masarap. Hindi ko pagpapalit yun. Bakit nga ang laki ng Burger King? Ang laki ng Burger King. Masarap. Tinapay. Robert, gusto din pala nila yung Burger King ha. May kasama ako.
sa Pilipinas, sa mahal yun. Nasa 300 plus ang ano, no? Ah. Order. Meron ba sa atin? Meron na ba? Sa San Pablo, meron na din. Burger King? Sa lang Ah, yun ba yun? tapat ng yung JP Rizal? ano, Ah, Burger King pala. burger king yan. Pero mahal. Mahal. Pero, ano naman, sulit naman. Ito. Bert, yung ka madam ha. Walang nasimang ko yung Burger King. Paborito ko. Ayaw ko na rin sa KFC. Bakit? Ng chicken. Maliit din? Dito yung KFC. Dito. Ano, naghalal na sila. No? Oh? Naghalal sila. Bawal na sila sa pork. Oh. Kaya kami nagre-reklamo. Bakit pa? Hindi siya tinignan ng pork. No. Kunin mo na yan. Hindi muna ako. Dito ang kasan. Dito lang tayo dumakain. Oh, pag ano. Dito lang makaiki. Saan yun? Inihi ka ba? Ayan eh. Iihi daw. Tara. Bell mo. Cheese ito. Cheese ito. Okay na po. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Tapos na kami kumain mga boss. Punta na kami ng airport. So, maaga pa naman eh. Abot pa sa plate si Boss Eric. Alas 7 daw si Boss Eric eh. Pare, baba na natin. Nag-iyak ka na. Yung iiyak. Ah. Ayos na, boss. Boss Eric, happy trip. Salamat boss. Okay, ingat pare. Hati kayo. Di boss. Okay, Boss Francis, ingat. Ay, hindi ba ikaw kasama ka? Let's go. Dito yung mga nag-aantay, ano? Meron din yung ginawa nila Brandon, hindi mo na lang. Kasi ang hirap nga naman ng taxi eh. Malaking bayad eh. Pero kaya ganun ang ginagawa nila. Excited yung si Boss Eric. Oo, boss. Ay,